pa yan, nasa trans, nag-trending pa ako dito. Actually, yung pagtanggap, hindi naman nila talaga sasabihin sa'yo tanggap ka na. Hello, are you Filipina? Yes po, I'm a Filipino. Kilala po. Sa Philippines, mas ginagamit ko yung name na Maria, pero dito, I use my name as Masha. For now, taga saan sa Pilipinas? Sa Silang Cavite. Silang Cavite ako. Alright. At saan na ngayon nakabase sa Europe? Dito sa Albania. Anong trabaho? Trabaho is office staff sa marketing. So, usually I do it remotely. Kaya hindi ko lagi nasa opisina. Tapos meron pa ako iba mga kino-coordinate na bagay dito sa Albania. Iba pang mga jobs na pwede mong gawin. Kadalasan, nahanap buhay ng ating mga kababayan dito. Usually, hanap buhay ng mga Filipino dito, hospitality management tayo dito. Kasi number 1 si Philippines sa hospitality management dito sa Albania. Kapag nag-apply ka sa Filipino ka, makikita nila Filipino citizen ka, and sa hospitality management ang ina-apply mo, 99% aprobado ka. 1% na hindi ka ma-approve if ever lang na meron kang criminal cases. So, yun yun. At magkano naman ang range ng mga sinasahod ng ating kababayan? Usually, sinasahod dito ay nakadepende sa panahon, nakadepende rin sa posisyon, at nakadepende rin sa experiences mo. So from the starting? Normally, nakukuha dito ng mga ng every foreign worker, magi-start sa 600. Pero hindi kasi nila alam, may secret kasi dyan eh. Sa 600 na yan kasi talaga, medyo mataas dapat siya. Parang 900 euro siya. Mababawasan lang yan ng kasi kasama na kasi pag nag-apply ka, kasama ng free accommodation, ang free meal, at saka insurance and taxes. So parang sa 900, ibinawas na yung lahat, kaya makukuha mo na lang linis na 600 euro. Okay, kaya yun na yung parang net. Yes, pero kung hindi ka naman hindi ka masyadong magastos, matipid ka rin sa sistema ng buhay mo dito kasi nga free meal naman. Tapos lalo na kung yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa restaurants or hotel na may restaurants. So kung nandun ka, libre food, minsan aalis pa sila, marami pang mga food, mga e-enjoy pa nila, makakain pa nila, yung mauwi pa nila sa bahay. So yung 600 talaga, buong-buo, mauuwi nila, maipapadala nila sa Pilipinas ng buo. Wala na silang iintindihin. Meron na ba dito ang kababayan? Yes, may nakukuha pa silang tip. And depende pa rin sa posisyon. Kasi for example, kami sa office, hindi naman kami nakakakuha ng tip kasi usually nakadepende kami sa salary. And kaya yun, gumagawa pa ako ng ibang, nakikipag-coordinate pa ako sa ibang mga jobs dito sa Albania kasi kinakailangan ko pang kumuha ng another salary or commission or tip. Ano ang cost of living dito? Sa cost of living, nakadepende din ang presyo. Kapag nasa city ka, nasa Tirana ka, syempre mas mahal. Pero may another technique ulit doon. Kailangan hindi ka pumunta sa pinaka-progressive city ng Tirana o pinaka-progressive area ng Tirana. So kung pupunta ka sa medyo malalayo, like pupunta ka ng Combinant, medyo Don Bosco, medyo hindi na ganun ka-pricey. Kasi nagbabago lahat. Yung food, yung sa grocery, and everything kapag nasa center ka. Ultimo, pati yung pagbili mo ng coffee, pagbili mo ng snacks outside, magbabago din siya, nakadepende sa area. Pero kung nasa labas ka ng Tirana, pupunta ka ng South Part, yung mga lugar na medyo hindi na progressive, like, katulad ng Lescovic, ng Corcha, yung mga yan, hindi na ganun kamamahal yung mga presyo, super affordable na doon. So kaya, kinakailangan talaga aralin mo and maintindihan mo yung way ng economy ng Albania para alam mo kung paano mo mababudget yung pera mo. Tell us more about your background sa Pilipinas. Sa Pilipinas, I'm working as an event coordinator, event management, event host. I'm also working as a stand-up comedian sa mga local bars ng Cavite, Batangas, Laguna. So I'm more of sa performing arts. Yun ang trabaho ko sa Philippines. And I also owned a events management sa Pilipinas. So bago ko lumabas ng Pilipinas and mag-travel ng 18 countries, so dala-dala ko siya and I still supplies different suppliers para sa mga different events sa Philippines. Ano yung mga unang struggle mo during the first week or first month? Tatlo lang yung sa akin napansin ko. Yung una, yung way ng communication ng Albania kasi kapag akala mo nag-aaway, akala mo magalit kasi nagsisigawan. Pero which is normally sa kanila, ganun lang talaga yung way ng pagsasalita nila. Mas pangalawa, naka-culture shock sa kanila dito is yung language. Kasi medyo mahirapan ka talaga sa language nila kasi meron silang mga salita na akala mo mababasa mo siya as
as J, pero Y pala siya bibigkasin. Meron siya yung letter E na may tuldok sa taas na hindi mo siya babanggitin na E kasi banggit mo sa kanya A. So, maguguluhan ka rin doon. So, kailangan mo siya talagang aralin. Super triple A para dito, maintindihan mo yung lingwahe nila. And then yung pangatlo, syempre, sa Filipino, dahil nga naging kultura sa atin na kumain ng kanin, di ba? So, may mga rice din na tinda dito. Kumakain din sila ng rice, pero very unusual sa kanila na yung rice ang kakainin nila kasi usually bread lang sila and gulay, ayan, tapos salad kasi nga tawag dito influenced by Italy. So yun usually kung ano yung mga kinakain ng mga Italiano, usually hindi na kinakain nila. Tapos sa nakakagulat dito, dati nung nag-training ako sa Dures, yung tawag dito, yung puting onion, nagulat ako kinakain ng kanin na pinapapak yung onion, which is sa atin, di ba, parang hirap tayong kumain ng sibuyas, ng fresh. Sa kanila wala. Hinugasan, tapos yan, sabi ko, grabe naman kako, palatang ang palasa kako ng mga Albania. Napaka-natural sa kanila. And then, before na sa Philippines ako, hindi ako kumakain ng mga cherry tomatoes. Kasi parang iba yung lasa ng kamatis sa atin sa Pilipinas. Dito, ang kamatis, napakatamis. Kamusta naman ang Albanian at kamusta makipag-work sa mga Albanian? Sa local Albania, medyo yun nga sabi ko nga, baka ma-culture shock kayo. Kung pagdating nyo pa lang dito, lalo na yung kung first time nyo mag-abroad, tapos pinili nyo Albania, medyo ma-culture shock kayo kasi akala nyo talaga nag-aaway sila sa area, akala mo nagsisigawan sila. Kasi na-try ko na dito mag-work as barista, bartender, receptionist, waitress. So, akala mo sa area nagsisigawan sila, lalo na kapag ang daming tao, talagang akala mo nagbubungangaan, pero normal pala yun sa kanila. Pero pakikipagtrabaho sa kanila, same lang din ng kahit na anong lahing pupunta mo, kahit na mama pa Filipino, kahit na anong lahi, may toxic, may hindi. May mabait, may siraulo. So, talaga na nasa sayo na lang kung pafokusan mo yung attitude ng katrabaho mo or pafokusan mo yung goal mo, kaya ka nagtatrabaho ngayon. Sa tingin mo, safe ba mag-travel dito at magtrabaho sa bansang Albania? Safe for me, galing na ako ng UAE, galing na ako ng Dubai, and galing na ako ng Singapore, no, mga safest country and city, no, na binabanggit worldwide. Pero for me, number one safest country is Albania para sa akin. Eh hindi ko naman pipiliin magtrabaho sa Albania kung hindi ko feel lalo na bilang transgender woman, kung hindi safe yung country. Ba't ko i-risk yung sarili ko na magtrabaho dito at mamuhay dito kung feeling ko hindi siya safe para sa akin? So safe na safe siya to travel kasi na-experience ko mag-travel dito. Yung mga family and friends sa Philippines, unahin ko na muna lahat ng mga Silanggenyo sa Silang Cavite. Ko sa Dubai na nasa Maldives, kasi nandun na lahat ng family ko. Talagang pinush ko na ako lang lumayo at dito sa Albania. And lahat ng mga kamag-anak din ng nanay ko sa Bulacan. So hello din and shoutout din sa inyo. And of course, sa lahat ng mga Filipino workers, hello po sa inyo. Lahat ng mga Filipino workers, ayan, para mas lalong ma-attach kayo sa buhay ng mga overseas Filipino workers, supportahan, i-follow nyo, mag-subscribe at panoorin nyo lang lagi ang One Filipino TV kasi marami kayong matututunan at makukuha ang mga kwento sa buhay ng mga Filipino workers.